Hello mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyo. Yung mga koi natin walang namatay sa kaila. Kahapon kinabahan tayo kasi yung iba nahina na. Pinalitan natin ng tubig. Kasi napakadumi na po sa tubig ng ating koi dito. At ngayon yan, bagong tubig to. Hindi pa nga napuno yung ating pan. Tapos hinuli namin kahapon yung tilapia na nahalo dito. Napakalaki na po. 1 kilo yung tilapia sa mga hindi nakapanood kahapon. Kasi yung mga lahi ng ating tilapia, mga lahi sila ng giant tilapia. Yung pinagkunan namin doon sa DA, mga malalaki yung mga breeders nila doon. Kaya pag tumagal yung tilapia natin dito tapos pakainin ng husto, malaki ang posibilidad na lumaki din ng husto yung mga tilapia natin dito na alaga. At napatunayan na po natin yan dahil sa isang tilapia na nahalo dito, napakabilis siyang lumaki na insakto siya sa pagkain. Kasi sa tuwing mapapakain tayo sa ating makoy, kumain din siya. Ayan kahapon po nang pinalitan namin ng tubig yung ating pan dito, napakadumi na sa kanilang tubig. Parang lubluban na ng kalabaw. Pero buti na lang, naka-survive pa rin sila kahit ganon yung tubig natin. Matagal na po natin na hindi ito nalinisan. Mula na nailagay natin sila dito, hindi tayo nagpalit ng tubig na 100% pinalitan. Kadalasan sa ginawa natin, nasa mga 25% lang yung tubig na binawas natin. Kasi flowing naman yung tubig natin, so hindi tayo nag-alala ng husto. So ngayon isang hose lang yung may tubig. Kasi ginamit nila doon sa banyo. Pero yung hose na yan na nakita natin ngayon, yun po ang galing doon sa kabilang bukal na dati hindi makarating dito ng tubig dahil sa sobrang hina ng presyon. Pero ngayon na tag-ulan na, nakaabot na dito yung tubig. Yan. Dito po, kahit ilagay naman agad yung mga isda natin sa ating bagong tubig, wala namang problema kasi hindi naman to chlorinated. Galing to sa bukal at diretso sa ating pan. So medyo malinis na at hindi pa napuno yung ating tangke. Magdamag po yung hose natin. Pag tingnan natin sa tubig yung mga isda nating iba dyan, mga maliliit lang. Pero pag malapitan, pag wala ng tubig, napakalaki na po nila mga kaprobinsya. Sa mga hindi po nakapanood kahapon, pwede nyo tingnan. Lalo na yung isang tilapia natin. Grabe, napakalaki po. Yung aming trabaho dito, ipat ako. Pero palagi po tayo nag-harvest ng tilapia dito mga kaprobinsya. At hindi naubos yung mga tilapia natin. Yung mga malalaki pa kahapon, na kuha naman kami dito kasi dinagdagan namin yung isang tilapia na 1 kilo na kuha natin para pag-ulam. Nasa mga 7 kilo yung nakuha namin dito. Kaya pakainin natin palagi para mabilis lang lumaki. Buti na lang yung koi sa tuwing mga whale kami dito hindi kumain ng aming pain na nilagay. So ito na ulit. Yung mga isa namin dito, pang ulam lang to mga kaprobinsya. Hindi na po kami nagbibinta sa ating mga isda dito. Pang ulam lang namin to. Pero sobra po yung pang ulam namin dito. Matagal na po na hindi tayo nakabili ng isda doon sa Changi. Yung mga tilapia lang natin. Pakainin natin ng gusto para mabilis lang lumaki. Tingnan niyo po kung gaano karami yung tilapia natin. Napakadali lang na ubos sa fish na hinagis natin Yung mga tilapia na ito mga kaprobinsya, mga giant din to. Paghayaan namin dito tapos lagaan ng gusto, malaki din ang posibilidad na lumaki ito ng gusto katulad sa ating nahuli kahapon. Tapos kailangan malakas yung source ng tubig. Pero pag ulan wala na tayong problema dito sa tubig.
Yung isang hagis natin, napakadali lang maubos. Wala na. Yung isa nating baka mga kaprobinsya, oh, si Batang. Ipalabas natin siya ngayon. At pinakain muna ng cupramil at saka kunting feeds. Tapos linisan yung kulungan kasi napakaaga pa ngayon, oh. Yan po ang routine namin dito. Si Lemer, isa sa aming napapansin sa kanya mga kaprobinsya, mga lagpas isang linggo na po na hindi namin siya pinakain ng tahop at saka feeds at saka cupramil. Nung may lumabas na dugo sa kanyang ari, ang ginawa namin, itinigil namin yung pagpakain sa kanya ng mga tahop, ng mais, cupramil at saka feeds. At ang resulta, yung dumi niya tumigas na. So yan po ang update kay Lemer. Mukhang okay na mga kaprobinsya. So sa ngayon, napier na lang yung pinakain namin sa kanya. Puro napier. Tapos pag malabas namin si Bitang, si Quinay at si Batang yung pagtabihin natin. So ang mangyari dyan, si Lemer na lang mag-isa sa isang kwarto. Malapit na sa mga anak. Kaya ilabas namin siya dyan. Doon natin ilagay doon. Sama kay Marimar. Si Marimar, tumahimik na siya. Kahapon, palagi nag-ingay. Dahil hiniwalay namin siya kay Basya. Woo! Akala nila sino na dumaan, may dalang baka. Matagal na ito na hindi nakakain ng damo mga kaprobinsya. Si Bitang, pero sana ito sa pastol. Yan, oh, malakas kumain. Sabik na sabik siya sa mga damo. Nanglanta na siya, sugod. Yan po ang maganda mga kaprobinsya, basta tag-ulan na. Marami tayong damo dito. Kahit saan tayo lumingon, may mga damo na makain sa ating mga alaga. So makasave tayo ng konti sa ating mga napier. Pero yung mga lalaki nating baka, mga napier lang ipakain natin sa kanila. Maliit na yung area natin pag ipasok natin lahat. Si Marimar, yan, siya lang yung naiwan dyan sa loob ng bakod. Pero andun lang sa malapit namin nilagay yung kulay puti na baka. At yung si Bitang. Si Marimar hindi yan pwede palabasin. Kasi hindi pa yan sanay sa tali. At matigas yan hilain. Kasi wala pang tusok sa ilong. Binigyan lang siya ng napier. Yan.
Nanay mulase. Ha? Ay mulase. Okay. Asa ulit ko. Ano do? Ano do? Ano do? Mga tigas ko. Ako na siguro. Lah. Ano? Bagi din siya. Balik lagi rin, Jo. Masig na tayo dia. Yan po, si Limer na mag-isa sa kanyang kulungan. Malaki na yung area niya dito. Matip. Si Pogi, nasira naman yung harang niya. Kailangan naman palitan. Eh masangit. Ito yung request at yung mga followers na paliguan yung mga baka natin. Ito na po. Lagi na po natin sila paliguan. May followers na nag-comment na tayo black na yung bulang. Para kumintag yung mga balibo sa ating mga alaga. Takot si Pugi oh. Galit si Pugi. Si George, paliguan din natin to pag mainit yung panahon. Pero ngayon na tag-ulan, hindi pwede. George, nakain na siya ng kids.
Mamaya, pakainin naman siya ng ipilipil. Palabasan natin yung ating mga alaga. Labas! Para makakain sila ng mga damo. Mga pabo natin, palabasin sana namin lahat, pero ayaw lumabas yung iba, yung andun sa loob. Parang ipasol natin ba para makakain sila ng mga damo sa labas. Bumalik na sila sa loob, oh. So ang gagawin natin dito, hayaan lang natin na nakabukas yung pintuan nila para pag gusto nilang lumabas, nakalabas na sila. Yan, oh. Natakot silang lumabas, pero noong una gusto lang lumabas pag hindi palabasin, pero pag palabasin ayaw namang lumabas. Bigyan natin ng pagkain para maiganyo sila na lumabas. May need na po kami mga kaprobinsya na papalit dito sa ating bakod, pero busy pa sa ngayon yung tinatrabaho ni Jojo, yung ating pan. Pag matapos yon, lipat sa ating kulungan ng baboy para lagyan ng division yung kulungan natin ng baboy dyan para sa mga babaeng buntis na baboy. Yung ilan lang yung kumain, no? Gusto kong makalabas sila mga kaprobinsya para makakain sila ng damo kasi marami ng damo sa labas. Wala namang mga tanim dito sa gilid, so okay lang pag makalabas sila. Ayaw pa rin lumabas, oh. Kahit may pagkain na sa labas. Marami pagkain dyan. Pero pag masanay sila mga kaprobinsya, wala nang problema. Kasi may kaibigan tayo na nag-alaga din ng pabo. Ang ginawa niya, paminsan-minsan palabasin niya
At sana yung mga pabo niya, kusa lang umuwi. Kusa lang pumasok sa bakod. Nagsilabasan na sila oh. Yan. Marami na yung lumabas. Yung iba, nagronda na oh. Delikado yung kalapati natin na lumipad. Ah, yan. Mga bata pa yan mga kaprobinsya. Kinabahan tayo baka hindi na marunong umuwi. Yun at Loh, betul. Labing dalawa po yung nakalabas mga kaprobinsya sa ating mga kalapati. Labing tatlo. Labing tatlo. Yun ang palabas. Mukhang nasa 25 hits yung mga kalapati natin mga kaprobinsya. Hindi pa kasama yung inakay dyan. Napakabilis lang dumami nila. Dito baka may inakay pa dito. O itlog. Dagdagan naman natin ito ng pitlogan. Yan. Nagsimula lang tayo sa 6 na kalapati. Pero ngayon marami na sila. Isang taon mula ngayon. Siguro puno na yung tulungan nila ng kalapati. Kasi napakabilis lang dumami. Yung Jersey Giant natin oh. May nangitlog naman. At sa tingin ko po dito mga kaprobinsya, hindi lang isa yung nag-itlog dito ngayon. Kasi lagpas na sa isang itlog yung makuha namin araw-araw. Tapos yung kandang natin na Jersey Giant, pinakawala namin para makasanya yung mga upgrade natin na babaeng manok. Isa lang yung iniwan namin sa loob. Kasi nag-away-away sila pag pagsamahin namin sila dyan. Yan o. Nag-itlog na siya. Effective po yung ginawa natin na nilagyan natin ng paitlogan. Subukan sana natin na hayaan lang dyan yung mga itlog nila. Tingnan sana natin kung mag-union ba sila o hindi. Ang problema, inatake ng aso yung itlog nila. Binutasan doon oh. At kinain yung itlog. So yung ginawa natin, kinuha lang natin yung itlog. Pag dumami na yan, palimliman natin sa ating mga alagang manok. Pwede pabo or pato. Hindi na mainas.
Di na humog iusog ng kahoy. Anong guod? Kahit ayaw, tampiron ko. Agahay gapon. Tampir di kayo. Wow. Santok. Ilubnan mo ng pilote di ay. Ka. Amen na nga. Latay ko no di po. Ano ayaw? Latay yun. Latay ko noon. Balado bilido. Hindi na ako latay. Yung mga kalapate oh, gusto maligo sa tubig. Lakaw mo sa pa para makaligo mong tarong. Igoy-goy oh. Tinanggal muna namin yung damit niya. Pinawasingan pa natin oh. Nanghila pa ng kamay. Basta makakita siya ng aso. Ayaw niyang pabigyan ng aso. Oh. Pagkita hilasan yung kayo. Puro na magkusgan kayo. Oh no. Bingo, behave. Sit down. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung pagkain namin oh. Pinaritong tilapia. Gulay na may munggo. Yan. Apaksyon na tilapia na may gata. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Dong. Noy. Ang ito. Kanong gawa ito sa rehan ako. Ha? Nananaon mo sila, lagi yung taxi. Ha? Uri ka na. Tinuon mo na dong sa. Tumam. Dito bang baka? Baka mga taon. Okay. Kuya. Wala ba ito giputan na, bro? Ha?
Ito directly ron. Yung pala ito. Ako pala mo. Ano pa ba sila daw? Sugay mo dito daw. Sugay mo. Ay kada. Ha? Dili. Dito mo suot. Dili na ka to. Kay? Anong dili siya bukay? Asa? Asa na daw? Bibi. Sila pag-ihaw daw? Ha? Ano nga? Mamaya na balitan ang bibig na. Oy! Lagi na ito dyan. Pag-ingawin. Iyang adlaw niya. Pila din mo ro? 14. Unong kabok manghod. Puro na mangut kay. Iya. Mungod niya. Jadi, korek na kumulang. 5 kabok lang manghod. Nah, baru. Go. Susog na. Jadi Luya kaya sa luya. Mudah-mudahan gitu orang gitu. Ketal yang mana yang pengitasi gitu lah. Kayak malu saya. Wagi kulo-kulo yang bagi kulo. Pero si Manoy yun pa. Pwede tuloy ano. Sudah orang kamu saya